40K budget mo, gusto mo ng MacBook. Iniisip mo baka eto na yung pinakasulit, pero dito nagiging tricky. Kasi sa ganitong presyo, hindi ka lang pumipili ng laptop. Pumipili ka kung saan ka mako-compromise. At kung mali yung pinili mo, pwedeng lumipas muna yung ilang buwan bago mo maramdaman na bitin yung binili mo. Eto ngayon si MacBook Neo. Mukhang panalo sa presyo, pero ang tanong, worth it ba talaga o eto yung laptop na pagsisisihan mo after 3 months? Maganda siya sa unang tingin pero habang ginagamit mo, doon mo marirealize kung para sa'yo ba talaga to. Sa around 39,990 pesos, ito na yung pinakamurang entry mo sa Mac ecosystem. At dito na pumapasok yung problema kasi pag narinig mo MacBook na under 40K, automatic ang expectation mo premium experience. Pero hindi ganun kasimple kasi para maabot mo yung presyong to, may mga tinanggal at may mga binawas. Hindi siya kasing complete ng MacBook Air or Pro pero hindi rin siya basura. Dito ka ngayon dapat mag-isip, ano ba talaga yung gagawin mo sa laptop? Unang pros nito, kung estudyante ka o office user na may halong light editing, pasok to kasi gamit niya yung Apple A18 Pro chip kasama ang 8GB RAM. Kaya smooth sa Google Docs, browsing, Zoom at kahit sabay-sabay na apps. Kaya din ito ang basic 4K video editing, lalo na kung simple cuts lang. Pero syempre pag heavy editing ka na maraming effects at layers, doon na siya nagiging limitado. Simple lang ang explanation nito, pang daily use siya, hindi pang heavy workload. Pangalawang pros, kung gusto mo ng malinaw at komportable na screen, magugustuhan mo to. Kasi may 13-inch Retina display na high resolution at around 500 nits brightness. Kaya malinaw yung text sa documents at okay din sa Netflix at YouTube. Hindi man siya pro level ang color accuracy, okay pa rin siya para sa basic editing at content consumption. Hindi siya pang heavy color grading pero para sa normal na gamit, okay na okay siya. Pangatlo, kung priority mo yung battery at portability. Sulit to kasi may around 8 to 10 hours sa battery life pero syempre depende pa rin yan sa paggamit mo. At kayang mag-pull ng hanggang 30 watts charging. Dagdag pa, magaan at premium pa rin yung build kasi aluminum body pa rin siya. Pero take note, yung charging speed niya hindi ganun kabilis out of the box dahil yung kasama ay 20 watts lang. Pero kagaya ng sinabi natin kanina, may mga binawas dito. Ito yung cons niya. Hindi ito para sa heavy users kasi naka 8GB RAM lang at 256GB base storage. Kaya kung balak mo mag-video editing ng seryoso o multitasking ng mabibigat na apps, dito ka mahihirapan. Pangalawang cons, hindi ito para sa gusto ng full premium Mac experience. Kasi wala itong MagSafe, dalawa lang ang USB-C ports at wala tong backlit keyboard. At average lang ang speakers. So kung galing ka sa mas mataas na model, mapapansin mo agad yung downgrade. Maganda sa presyo pero may kapalit talaga. Ito yung tanong, para kanino to? Para sa estudyante, office worker, casual user at first time Mac buyer. Yung gumagamit lang laptop for docs, meeting, streaming at light editing. Kung ganito ka, malaki ang chance na sapat to sa'yo. Ngayon, hindi to para sa content creator na heavy editing. Pag sinabi nating heavy editing, ito na yung maraming animations at effects. Hindi din to bagay para sa gamer na mataas ang expectation at multitasker na sobrang daming mabibigat na apps. Kung ganito ka, mas okay pang mag-ipon at mag MacBook Air or Pro ka na lang. Sa presyong 39,990 pesos, isa to sa pinakasulit na Mac na pwede mong bilhin. At sa totoo lang, sa budget na 40K, mas pipiliin ko pa to kaysa sa karamihan ng Windows laptop. Pero hindi ibig sabihin na eto na yung tamang choice para sa lahat. Kung simple lang ang gamit mo, bilhin mo. Kung may balak kang mag-grow sa mabibigat na task, skip mo. Kasi dito ka matatalo kapag binili mo to na hindi tugma sa paggamit mo. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide lalo na kung ayaw mong masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita yung latest price at kung may sulit na deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.